So, what's up mga Ride? So, ngayon gagawa tayo ng content about helmet. So, nung nakaraan, bumili ako ng Evo helmet. So, bagong labas daw to. Hindi ko sure kasi hindi naman ako masyadong pamilya sa Evo helmet. Dati hindi ko trip yung mga Evo helmet kasi parang medyo naninipisan ako doon sa foam nila. Pero after few years, parang nag-improve na yung mga quality ng helmet nila. So, nag-decide ako bumili para testing. So, tinesting ko siya sa Marilaki nung nakaraan. So, ito siya. Ayan, stick, di ba? So, dual lens siya. Yung isang lens niya, ito napapalitan to. So, pinalitan ko siya ng clear kasi mas gusto ko yung clear kaysa do sa dark tinted na lens. So, dual lens siya. Yan. Then, ito yung pangalawang lens. Ay, bumaba. Yun. Yan, dark siya. Yan. Pag suot nyo to, hindi siya ganun ka-dark. Diba? Medyo okay lang, sakto lang din. Parang shades lang siya. Hindi siya yung sobrang tinted na helmet. Then, ang pinaka gusto ko dito, pero siyang, kita nyo. May spoiler siya na hindi nababaklas. Ganda, sulit. Tsaka yung, meron siyang, Evo. Sorry, nakabaliktad. Diba? Ang ganda. Then, ang foam niya, so solid na rin. So, naalala ko yung mga una kong helmet na Spider. So, Spider user kasi ako dati. Yan. So, ang ganda siya. Yan, may chin mount. Ganda. Tapos may vent. Kulay white. Yan. Itong unit na to is Evo helmet na GT Pro. GT Pro. Yan. So, di ko rin alam kung ano pinagkaiba ng mga ibang helmet na unit nila. Kasi para sa akin, pare-parehas lang naman. Kahit yung kulay, magkakaparehas lang. Kahit yung spoiler, halos magkakaparehas lang. So, ito, mas gusto ko to kasi all white siya. No? Siyempre, ito black to. Siyempre, saka yung sa loob black. Pero the rest, white na siya. Then, malinis kasi tignan. So, kaya gusto ko white kasi, di ba, pag nagmumotor tayo, lagi tayo babad sa araw. And, ang white, pinapatalbog niya yung init ng araw. Yung liwanag ng araw. So, hindi niya ina-absorb. Di ka to ng mga black color na ina-absorb na helmet. Kaya mas mainit. Itong mga white, mas okay. So, sinuot ko siya. Size na ito is large. So, mostly yung mga nabibili kong helmet, pinakamalaking size talaga yung binibili ko. So, testing natin. So, yan. Okay naman. Hindi siya masyadong gumagalaw. Yan. Then, kung ang tanong dito, kung friendly pa to sa salamin. So, nakasalamin kasi tayo kasi malabo yung mata natin. So, yan. Yan yung helmet na may salamin, no? Okay naman. Tingnan nyo. Looks fine. Hindi siya masikip dito. Na-try ko na rin kasi to na may salamin ako. Hindi siya masakit sa sentido. Sa tenga. Okay lang. Normal lang. So, quality-wise, okay na okay sa akin to. Evo na to. Helmet. Daily use, okay to. Pang long ride, okay din. Tingin ko kahit sa mag-expressway kayo, okay na ako ito. Kaya lang, ang isa lang hindi ko gusto dito is yung wind noise. No? Nung nag-ride ako sa Marilaki, takbong chubby lang naman. Pag dating ng 60 km per hour, may konting wind noise na siya na marinig na parang medyo bagyo. Ano yan. Then pag dumating kayo sa 80 km per hour, doon ay parang medyo tunog signal number 2 or signal number 3 na yung tunog ng hangin. So para sa akin okay lang naman. Kasi hindi naman lahat ng helmet is tahimik. Katulad ng mga LS2 na helmet na tahimik talaga. Yung Spider din naman, medyo maingay din naman yan. So para sa akin okay na to. Yan. So kung bibili kayo nito, ang presyo nito, sa Dep Store ko binili to, SM Dep Store. 3,900. Then may libreng balaklava siya. Pero doon sa labas, mga ibo na mabibili nyo sa labas, 3,600 to. Sabi. Nagtanong na rin ako, 3,600 siya. Ewan ko lang sa ibang tindahan. Pero ito is 3,900 sa Dep Store. So yun lang, shinare ko lang sa inyo. So this is Nick Ride, safe, ciao.